Hallelujah! Pinagpalang araw po sa bawat isa, mga katribo ko. Purihin ang Panginoon, minsan pa sa biyaya niya na makatayo ako sa inyo. Salamat sa buhay ni Pastor Wilbert at Pastor Rasmin sa kapahintulutan na ako ay maging part ng SCB Tribe at SCB live streaming. At maging ang pastor na nagme-mentor sa akin upang bantayan ang aking kaluluwa. Salamat sa buhay ni Pastor Arnel at saka ni Pastora Mardy. Salamat din sa inyo po, Pastora Eugene at saka Pastor Archie sa mga pagpapagal niyo po, sa pag-ayos niyo po ng aming mga mensahe. At sa bawat isa na katribo ko, mga pinagpala na po tayo upang maging pagpapala. So, natatandaan ko po yung pinag-aralan natin doon sa Baguio. May binanggit po si Pastor Wilbert na we have to redefine our purpose and we have to identify our priorities. For this year is the year of kingdom manifestation. That we have to forget the past, learn from it, and start the year with new and fresh passion. So ang topic po na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon today is living in a new lifestyle of faith. At ang subtopic po nito ay concerning faith and prayer. Dahil ito po ay magkaugnay. Kaya nga po, nabuos ito sa isipan ko na ituro ang about sa living in a new lifestyle of faith. Dahil na-realize ko na kahit sabihin pa ni isang tao na mananampalataya na siya, uma-attend ng mga gawain, pero sa pamumuhay walang manifestation na siya ay mananampalataya. Ang taong ito ay hindi naintindihan ang salita ng Diyos ay nagdeklara na siya ay kabilang na sa mamayan ng langit dito sa lupa bilang anak ng Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesucristo. At alam naman po natin iyan. So pinawalang sala na siya, kung kaya't siya ay matuwid na sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan at paggawa ng mabuti. Kaya siya ay hinahanapan ng Diyos ng ebidensya na siya ay matuwid na, banal na sa harapan ng Diyos, kung kaya't nararapat na makita sa Kanya ang pamumuhay sa panibagong uri ng buhay pananampalataya. Nanid niyang paniwalaan ang diniklara ni God na ang pinasimulan niyang maganda sa atin, sa kanyang buhay, ay lulubusin ito o tatapusin niyang maganda hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yan po ay sa Philippians 1:6. Tama po? Natitiyak kung ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Yan ang simula ng ating pagiging mananampalataya. And the just shall live by faith. That is our title deed. Yan. Title deed. Titulo ng mga titulo. Yan. May titulo tayo. Okay. So bakit hindi maranasan ang manifestation ng paghahari ng Diyos sa buhay niya, kaya namumuhay pa rin sa kasalatan, sa kawalan, dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kaya lihis pa rin sa mga prinsipyo ng kaharian ng langit ang pamumuhay, bagamat mananampalataya na Ang dahilan, hindi naiintindihan ang totoong tunay niyang kalagayan o katayuan dahil kay Jesucristo. Kung kaya the reality of living in the new lifestyle of faith ay wala sa Kanya. Hindi klaro sa Kanya na need niyang mamuhay sa pananampalataya o i-practice ang living by faith, not by sight. Hindi pa rin kasi klaro sa Kanya ang Kanyang titulo bilang mananampalataya. Parang hindi tayo aware na mananampalataya pala tayo. Pero may mga pagkakataon na wala tayo doon sa ating tunay na titulo o pagiging mananampalataya, kaya patuloy pa rin tayong nagda-doubt. Kaya sa totoo lang, hindi nakakapamuhay sa realidad ayon sa kanyang titulo at identity na as believer, kaya namumuhay pa rin sa pagdududa at hindi sa pamagitan ng pananampalataya. Na dahil sa mabuting balita na kanyang narinig at tinanggap at pinanligan, kaya siya ay may buhay na walang hanggan. Walang hanggang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ay malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. May access na po tayo sa ating Diyos Ama dahil sa dugo ni Jesus. Kaya nga sa Hebrew 10:19, yan po ay, yung talatang iyan ay napakahalaga po na magkaroon tayo diyan ng pananampalataya o dyan sa word na yan,
mag-sink in dapat iyan sa ating kaisipan upang ito yung ating angklahan na tayo ay may access na sa ating Diyos Ama dahil sa dugo ni Jesus. Tama po. Kaya huwag tayo mag-atwiling lumapit sa trono ng mahabang Diyos upang kamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yan po ang sinabi sa Hebreo 4:16. At ang sabi po, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. So bakit? Because we are redeemed. Tama po. We have an access to our Abba Father in Christ Jesus. Kaya nga po sa Proverbs 5:3-5-6, ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Favorite naman po talaga natin iyan. Tama po, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And ano ang sabi? He shall direct our path. So napakahalaga po yung katunayan na tayo ay mananampalataya. Kailangan po matuto tayong magtiwala talaga sa Panginoon. Kaya nga po, ano ang sabi sa Psalms 91:1-2, siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Kung kaya't bilang mamayan ng langit dito sa lupa, lahat ng resources sa kaharian ng langit ay available sa Kanya o sa atin. So ano ang sabi ni Pastor Wilbert about being belong to the King of God, to the kingdom of God? Kung ang isang tao ay nasa loob ng nasasakupan o paghahari ng Diyos, hindi siya dapat mag-alala o matakot sapagkat ang lahat ng kanyang pangailangan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay tiyak na ipagkakalob ng Diyos at ito ay kanyang matatanggap sa panahong ito ay kailanganin niya. Tama po, napakahalaga po yung ating pagtitiwala o pananampalataya talaga sa Panginoong Jesucristo because we are entitled for abundant and excellent life. Alam po natin, that is our portion bilang anak ng Diyos. Yan po ay sa 1 John 10:10b. Naparito ako, sabi ni Jesus Christ, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan. Kaya nga, ang eternal life is also means abundant life. Yan, dapat ito na po talaga yung atin i-expect na maging buhay natin. Huwag tayong mag-expect na ang buhay natin ay kawawa, kundi ang buhay natin ay talagang paunlad ng paunlad. Amen po. So ito'y dahil sa Panginoong Jesucristo na tumubos sa ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan na mahintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Iyan po ay sa Galatians 3:14. At dahil sa atin ang banal na Espiritu na siya nagre-release ng biyaya o grace upang tayo ay makapamuhay sa makabagong uri ng buhay, pananampalataya o living in a lifestyle of faith. Kaya po tayo ay more than a conqueror na. Bakit? Sapagkat ang Espiritong sumasa atin ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Maliwanag po yan sa 1 John 4:4b. So alam natin that supernatural things are possible only because of God, the Holy Spirit. At ito ay na-expect natin. Dahil tayo ay na supernatural kingdom with a supernatural God, dapat masurpass natin yung natural into supernatural. Dapat ganun po ang buhay ng isang may makabagong buhay sa pananampalataya. Lifestyle mo na ang mamuhay sa pananampalataya. Kaya nag-expect ka ng mga bagay na mga imposible kaysa sa posible. Ganun po ang mananampalataya. You are expecting ang mga impossibilities na pwedeng mangyari sa buhay natin because our God is the God of impossibilities. Impossibility. Okay po? So the key to man's being able to manifest the kingdom of God here on earth is the presence of the Holy Spirit. Man cannot know God's will except through the Holy Spirit. Kaya nga po napakalaga yung ating desisyon sa buhay that we dapat yung
magkaroon tayo talaga ng intimacy with God, the Holy Spirit. Ito dapat yung ating maging desisyon, ito dapat ang maging nating hangarin na talagang magkaroon talaga tayo ng intimacy kay God, the Holy Spirit. Ito yung ating priority, ito yung dapat nating maging hangarin bilang una, bunga ng iyong pananalig na nasa iyo na ang banal na Espiritu at ang bunga nito, naroon yung dependence mo kay God the Holy Spirit. Nakadepende ka sa Kanya at sabihin mo na hindi mo kayang mabuhay na tuloy-tuloy na mamuhay sa pananampalataya without His presence, without His guidance, without yung Kanyang pangunguna sa buhay natin. Kailangan natin si God the Holy Spirit. Kaya nga siya yung unang ipinagkaloob sa lahat ng mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil hindi natin kayang arukin ng ating kaisipan ang mga bagay na spiritual kung absent ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. That is why kingdom citizenship is a spiritual reality, but it is also a mentality. Kaya napakalaga talagang pursue natin sa presence ni God, the Holy Spirit, sapagkat according to the Word of God, siya lang ang nakakaalam even the deep things of God. Siya yung nakakaalam. Kaya every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, si God the Holy Spirit ang nagbubukas ng ating isipan upang makita natin yung mga bagay na espiritual. Dahil hindi natin kayang arukin talaga, hindi kaya nating unawain sa natural na kaisipan ang mga bagay na espiritual. Na kahit sabihin mo pa, mananampalataya na ako, pero alam mo sa isip mo, parang hindi naman. Dahil hindi naman talaga ako consistently na namumuhay sa faith. May mga doubt pa rin. May mga pag-alala, kaya nandun yung pagkatakot, pangamba, depression. Dahil ang totoo, hindi ka talaga namumuhay by faith. Ikaw you are living by sight, not by faith. Samantalang ang gusto ni God, tayo na mga mananampalataya, ito yung titulo natin, ay panindigan natin that we have to live by faith, not by sight. Amen po? So, hindi madali ma-absorb ito ng ating natural na kaisipan, kaya si God, the Holy Spirit, agad ang pinagkaloob sa atin na tayo ay manalig sa Panginoong Jesucristo upang ang mga bagay na espiritual ay ating maintindihan at upang mapasok natin ang reality ng pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at kingdom citizen because of our faith kay Lord Jesus. At nang sa ganon, makapamuhay tayo sa makabagong uri ng buhay pananampalataya. Sa pamagitan ng panguna ni God the Holy Spirit. Si God the Holy Spirit, ayon sa Biblia, ay siya yung espiritu ng katotohanan. Yan po ay sa 1 John 2, 20-21. Sinabi ng mga pinuno, 1 John 2, 20-21. Unang John, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo at dahil dito alam na ninyo ang katotohanan. Hallelujah! Ipinagkaloob na sa atin ang Espiritu Santo. So, ibig sabihin, inaasahan natin dahil ang Espiritu Santo ay sumasa atin, matututo tayo sa mga katotohanan about sa kay God, about sa kingdom of God, and about our identity, that the wonders of we truly are. Yung mga bagay na hindi nating unawain sa natural nating kaisipan ay maiintindihan natin sapagkat maliwanag ang salita ng Panginoon na ang Espiritu Santo ay pinagkaloob na sa atin. Siya yung Espiritu ng katotohanan na nagtuturo at tumutulong sa atin upang maunawaan natin yung mga hiwaga about sa mga bagay sa kingdom of God. Sapagkat hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili, kundi kung anong kanyang narinig at nakita mula sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, ang ipinapahayag niya at yung mga bagay na darating pa. Amen po. Kaya dapat mag-expect tayo mga bagay na kamangha-mangha sa ating mga buhay sapagkat ang Espiritu Santo ay patuloy na magpapahayag ng mga bagay na kamangha-mangha sapagkat ang Diyos Espiritu Santo ay sumasa atin na. Amen po. Kaya sabi, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. 24. Pakaingatan ninyo sa inyong puso. Mahalaga po yan. Mamaya makukuha po natin kung ano ang prinsipyo dito.
pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. So, importanteng maintindihan natin na hindi tayo yung dating tayo na walang pananampalataya, kaya daladalahan tayo ng mga circumstansya sa buhay. Dahil wala pa sa atin ang Espiritu Santo, dahil hindi tayo anak ng Diyos, kaya lupig lagi, hindi makapanagumpay, hindi makapangibabaw sa anumang sitwasyon, sa anumang circumstansya, dahil wala pa sa atin ang banal na Espiritu. Kaya yung buhay na yan, noon iyon. Hindi ngayon. Dahil ngayon, may pananampalataya na tayo. Dahil sa ang banal na Espiritu ay sumasa atin, ito ay magmamanifest ang ating pagiging mananampalataya. Tama po? Kaya nang manalig na tayo sa Panginoong Jesucristo, tayo ay nakakapangibabaw na sa anumang circumstansya. Ito'y dahil sa ating pananalig kay Jesucristo, kaya sumasa atin na ang banal na Espiritu. Kaya hindi na tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ayon sa Roma 5:5. Kaya kung kaya't hindi na ako nabubuhay, ayon sa Galatia 2:20, medyo mabilis lang po para yung oras natin ay makonsume yung 1 hour. Hallelujah. At ang sabi nga po sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya nga po, at habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Dapat naiintindihan po talaga natin ito, na ito na yung buhay natin. Mamuhay tayo sa pananalig sa anak ng Diyos. Na siyang, ang sabi dito, na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Kaya napakalaga yung pagtitiwala natin, pananalig natin doon sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil pag ang trust mo ay sa pag-ibig ng Diyos, alam mo meron kang peace, meron kang joy, meron kang inaasahan na alam mo kasama mo ang Diyos at wala kang dapat ipangamba at ipag-alala sa buhay na ito. Dahil mismo ang buhay ni Jesucristo ay pinagkaloob niya. Ayon nga po sa Roma 8:32, kung ang Roma 8:32, ano ang sabi niya doon sa kanyang salita? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Amen po. So, wala tayong dapat ipangamba kung tayo po ay tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kung tunay na naiintindihan natin na tayo ay mananampalataya na at inaasahan ng Diyos na tayo ay pinaging matuwid na mananampalataya na tayo, kaya't inaasahan ng Diyos na tayo ay mamuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Amen po? So balik na po tayo sa ating topic for today. Ano yung topic natin? Living in a new lifestyle of faith. So what is the meaning of living in a new lifestyle of faith? It is living in reality. Pamumuhay sa realidad. Every time po na ako'y magpipray sa Panginoon, lagi kong sinasabi, Lord, ito yung naiintindihan ko na ang realidad ng buhay ko, ako'y anak mo o Diyos, ako'y mamamayan ng langit. Ako ngayon ay nakapaloob sa iyong gobyerno na ang tangi kong maging pamumuhay ay ipamuhay ang mga prinsipyo, batas, tuntunin ng iyong kaharian, bunga ng aking pananalig sa iyo, nagsasubmit ako sa iyong will. Kaya nga, every time na ako mag-pray, lagi kong sinasabi kay God na every day na nagsasubmit ako, Panginoon, sa iyong will. Isinasubmit ko sa iyo aking mind, will, and emotion to your will. Yan. Upang yung mga salita ng Diyos lamang ang siyang mag-revolve sa aking kaisipan sapagkat alam natin that ang salita ng Diyos ang magiging angklahan ng ating pananampalataya. So kung yung ating kaisipan ay ang nariyan sa kaisipan natin ay yung mga narinig nating salita o galing sa mundong ito, yung faith natin ay mapapalitan ng doubt. Tama po? Kaya
umaga pa lang, sabi nga ni Pastor Wilbert, we have to establish divine connection every first hour of the day para ma-empty tayo ang ating kaisipan ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-alinlangan sapagkat ang kalaban, ang pumapatay sa ating pananampalataya ay yung mga negatibong naririnig natin dahil ang kalaban ay talaga kabaliktaran ng faith is doubt. Tama po. Kaya napakahalaga na hindi mapasukan ng ating kaisipan na mga bagay na galing sa mundo, kundi galing sa salita ng Diyos. Dahil alam naman na natin, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, living in reality is ito ang pamumuhay, o iyan ang pamumuhay sa makabagong uri ng buhay, pananampalataya. What is living in reality? Binanggit ko na din kanina, the just shall live by faith. Sapagkat ito ang titulo natin. It is our title deed, sabi ni Miles Monroe. Amen po? Kaya nga, puntahan natin yung ating text sa Roma 1. Ang text natin is Roma 10, 8 to 11. Pero puntahan muna natin itong Roma 1:16. Ano ang sabi? Hindi ko ikinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at ganyan din sa mga Grego. Sa 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Hallelujah! Tayo ay pag naintindihan natin yung magandang balita, ang Diyos ay pinapaganyang matuwid ang isang taong makasalanan. At ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ayon po diyan sa Roma 1:17. Buhat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sa English po, the just shall live by faith. So wag po natin kakalimutan na tayo ay mananampalataya na, kaya inaasahan ng Diyos, talagang panindigan na natin itong biyaya na ating tinanggap na kinakailangan, lifestyle na talaga natin ang mamuhay sa pananampalataya. Ibig lamang sabihin, ito na ang titulo natin. Mananampalataya, kaya nararapat lang na namumuhay tayo bilang mananampalataya. Because it is our title deed. Ulit-ulit, honey. That is why you are now living in faith. Ay new lifestyle. Yan. Pamumuhay sa pananampalataya, ito isang makabagong uri ng pamumuhay. Dapat talaga aware tayo dito. Amen po, para walang doubt. Sa biyaya ni Lord, syempre. Sa biyaya ni Lord, walang makapasok na doubt sa ating kaisipan, sa ating subconscious. Amen po. Dahil may mga prinsipyo po tayong tatalakayin maya-maya pa lang. Sa mga matagal ng mananampalataya, hindi na ito dapat bago. Pero kung susuriin natin ang ating buhay pananampalataya, hindi pa rin ito ang lifestyle natin. So bakit ko nasabi ito? Hindi naman sa nanghuhusgahan eh. Halimbawa, sa tithes and offering pa lang, pag hindi mo ito nagagawa, ibig sabihin hindi mo lifestyle ang makabagong pamumuhay sa pananampalataya. And you are not living in reality. Dahil meron kang pagdududa, kaya hindi mo maibigay yung tithes and offering mo. Kaya dapat maintindihan din natin na dahil mananampalataya tayo kay Kristo Jesus, hindi lang tayo hanggang sa pagiging mananampalataya, dumating tayo sa pagiging follower of Christ. Ito resulta ng ating tunay na pananalig sa Panginoong Hesus Kristo. Bakit? Ang tanging makakaganap lang yan ng pagbibigay ng tithes, offering, and etc., ay ang may makabagong uri ng pamumuhay sa pananampalataya. O ito yung mga follower of Christ, or mayroong new lifestyle of faith. Dahil hindi naman talaga natin kasi lifestyle before magbigay ng tithes and offering. Tama po? Tapos may mga love gift pa. May first fruit pa. Pag wala ka pananampalataya at malaki ang first fruit mo, ay hihirapin mo. Hirapin kang magbigay. Pag wala kang faith. Tama po? Ano pa? May ambagan pa. Dahil ito yung kultura sa kaharian ng Diyos, may tulungan pa.
May tulungan ministry pa tayo sa ating mga churches. Tama po? So pag wala kang pananampalataya ay ayawan na. Tama po? Kaya nga po sa mga simbahan, sa mga churches na pinamumunuan nating mga pastor, hindi maiwasan na may mga umaalis. Dahil nabibigla, lalo na't bago pa lang. Doon pa lang sa tithes, nabigla na. May ambagan pa. Pag may nagkasakit, magbigayang pa. Aba, ay talaga pong hindi kinakaya. Bakit? Wala pa nga kasing pananampalataya. Doubt pa ang nasa sa puso. Amen po? Tapos mayroon pang upgrading. Lahat ito'y patungkol sa pera. So if wala kang faith, katulad ng sinabi ko kanina, ayawan na. Tama po? Kaya sa totoo lang, kung hindi tayo mag-grow sa ating pananampalataya, hanggang titulo lang po tayo. Pero ang katibayan nito, hindi natin mararanasan or hindi ito makita sa ating mga buhay. Kaya pala sabi ni Pedro sa 2 Peter 3:18, magpatuloy kayong lumago sa gagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, magpatuloy tayong lumago, huwag tayong pala absent. At tayo bilang mga pastor, talagang biyaya ng Panginoon na tayo ay aral ng aral. Salamat sa SCB Tribe. Hallelujah. Salamat sa mga lingkod ng Diyos na masisipag. Purihin ang Panginoon sa buhay ng nagme-mentor sa akin ay hindi lang po siya masipag, siya po ay super sipag. Kaya by the grace of God, siguro kaya ako narating ko yung pagiging pastor din. Dahil sa biyaya ng Panginoon sa lingkod ng Diyos na si Pastor Arnel Sol, na ang hangarin niya sa amin talaga, lumago kami pa. Lumago kami talaga sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Kaya napakasipag niya talaga na kami ay turuan. At praise God sa buhay niya. Kaya ako ay nagpapasalamat kung kaya't ako ay naging isa na ring pastor sa biyaya ng Panginoon. Kaya wag nating katamaran po ang pag-aaral, ang pagtungo sa bahay, dalangin na yung pakikinig. Kung hindi natin pakinggan sa tamang oras, 5:00, meron pa naman pong iba pang oras, talagang balikan po natin ang mga pangangaral ng ating mga kapwa mananampalataya dahil ang dami pa rin nating matututunan para mag-grow talaga yung mag-grow yung grace, mag-grow tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga bawal sa ICB Tribe, yung mayabang. Sabi ni Pastor Wilbert, kasi hindi talaga mag-manifest, hindi lalabas yung seed of leadership sa bawat isa sa atin. Una, kung tayo tamad. Tamad magbasa ng Biblia, tamad magbulay-bulay nito, tamad dumalo sa upgrading. Yan, dahil laging naiisip, walang pera. Ay, may faith ka eh. O hindi magkakapera ka. Tama po? So, ito ay para doon sa ating paglago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Dahil isa sa mga karanasan ko na sa bawat mga pagsubok na aming pinagdadaanan na mag-asawa, lagi ko nga sinasabi na during tough times, balik ka kay Lord. At dahil kilala mo ang Diyos, isa lang ang sasabihin mo sa Panginoon ay, Lord, kilala kita. Kilala kita, Lord. Kaya one time na nangyari sa akin, nangangailangan kami ng $250,000. At isa sa naisip kong tawagan ay yung aking kapatid na siya nasa ibang bansa. At sinabi ko sa kanya, ate, pahiram mo na ng $250,000. So ang sabi niya sa akin, paano kaya ito? Kasi ang aking asawa ay hindi naman Pilipino ito. Iba yung kultura nila. Paano ko sasabihin sa kanya? So sabi niya, negative talaga. Wala siyang magagawa. So sabi ko, okay lang ate. So pumasok ako sa kwarto after na kami nag-usap at doon ako nag-worship sa Panginoon. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kilala kita eh.
Alam ko, Lord, may paraan ka that you will make a way. At sa iyo ako nagtitiwala. At salamat dahil po ipinaintindi mo sa akin yung sinabi mo na huwag kami magtiwala sa kapwa-tao na may hangganan ang buhay. Sapagkat ito'y kinamumuhian mo, ito'y kinasusuklaman mo, ngunit pagpapalain mo at magiging masaya ang taong sa iyo lamang umaasa. So doon po nakakakilos ang Diyos, nakakagawa siya ng mga bagay na imposible kapag tayo sa Kanya lang talaga nagtiwala. Kaya ugaliin natin, huwag tayong magtiwala sa kapwa nating tao. Huwag tayong magtiwala sa mga pamilya natin na nagpapadala sa atin, kundi ipakita natin kay God na sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Kaya naman ang Diyos ay kumilos sa aking panahon ng pananalangin. At habang ako'y nananalangin, dahil ang Diyos ay kumilos, nasa ibang bansa yung ate ko, tumawag at tumawag siya sa bahay at ang nakasagot po ay yung aking asawa. At ang sabi ng ate ko, ang word na nga na sinabi niya sa aking asawa, sabi niya, ang lakas naman ni Gemma sa Panginoon. Sabi niya, ay bakit ate? Abay, akalain mong pagbaba ng phone, ay tinanong ako ng aking asawa kung sino ang tumawag. Sabi ko, si Gemma. Ay bakit daw? So nagkaroon siya nagpagkakataon na sabihin kung ano ang sadya ko. Sabi, ay pahiram daw ng $250,000. Ay sabi nung kanyang asawa, ay sige padala mo. Hallelujah. Praise God. Tinitest lang tayo ni Lord. May testing po yung faith natin. Kaya sabi ko, Lord, salamat, biyaya mo na nakapasa ako sa testing dahil doon ako na lalo nagpuri sa Panginoon, lalo ako nagpasalamat sa Diyos na hindi ako mabibigyan ng aking kapatid sapagkat tinetest ni Lord yung faith ko na makita talaga na sa Kanya lang ako nagtitiwala. Doon kikilos ang Diyos. Doon kikilos ang Diyos. Doon sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ganun po kabuti ang ating tatay. Tinuturuan lang tayo na magtiwala sa Kanya. Kaya meron tayong mga testing talaga. Kaya nga, isa pang pagsubok kapag tayo po ay nasa panahon ng kagipitan. Di ba? Ano ang uunahin mo? Yung solusyon mo na mangutang. Hindi mo na yung mas magandang solusyon ng Diyos that God will make a way. Amen po. Kaya napakahalaga talaga yung ating paglago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya sinulat yan ni Pedro, Apostol Pedro. So ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. If naiintindihan natin na dapat ito na ang ating lifestyle, very natural na lang na lahat ng ating gagawin ay nakaangkla sa salita ng Diyos na ating pinananaligan. Tama po? That we are living by faith, not by sight. Yan, paborito ko po yan. So paano tayo makakapamuhay sa makabagong uri ng buhay pananampalataya o living in a new lifestyle of faith? Una, we need the word of faith. Every word is a word of faith. We need the word of God. Because every word is a word of faith. Amen po? Ito na po yung text natin, Roma 10:8-11. So, maaring ito ay part 1 pa lang dahil medyo mahaba po ito at hindi kakayanin ng ating oras. So, puntahan lang po natin yung Roma 8. Sa 6 po, in Romans 6, we read, but the righteousness that is by faith says, in Roma 10:8, ano ang sabi? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. Sa Tagalog, malapit sa iyo ang kautusan o ang salita. Nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kunin lang natin po yung salitang, the word is near you. It is in your mouth and in your heart. So what is this passage referring to? Sa verse 8 po, ang sabi po diyan, the word of faith. The word of faith. Sa verse 8. So where is it? Nasaan yung word of faith? Ano ang sabi? It is near you. It is in your mouth and in your heart. The word near has to do with what you are listening
to. Kaya nga binanggit ko kanina, yung kahalagahan na ma-empty ang ating kaisipan sa mga bagay na panlupa at mapuno ang ating kaisipan ng salita ng Diyos. Dahil ito yung aangklahan natin ng ating pananampalataya. Kaya nga halimbawa, when you turn on television, kapag binuksan natin ang mga television natin, ano ang na-acquire natin? Ma-acquire tayo ng words of faith. That is words that create the raw material for your belief. Ano ang sabi? Are near you. Are near you. The same thing as true when people talk to you. So, kung anong napapakinggan natin, nagiging faith natin. So, hindi dapat natin pabayaan ang ating mga tainga na i-cater o ating tanggapin at iimbak sa ating puso ano man ang ating napakinggan kung hindi naman salita ng Diyos. Kasi nagiging faith po siya, yung word. Dahil ang faith ay dalawang klase, may negative at saka positive faith. Tama po? Kaya nga, the same thing as true when people talk to us, to you. This means that the person sitting next to you is very influential. What he or she says to you goes into your ears. Your ears are the gateway to your heart. And alam natin, yung Matthew 12:34, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So what you say is a reflection of what is in your heart. What you say is the reflection of what is in your heart. Of what you believe. You will likely what you say because God has given you the same ability to possess. Kaya nga yung ating subtopic is concerning faith and prayer. Kaya napakalaga na aware tayo na ang dapat tinatanggap ng ating puso, though, ano ang sabi sa Roma, kanina, Roma 10, 8. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. So dapat iyan po yung ating tanggapin sa ating puso, yung ipinangangaral na salita ng Diyos. Kasi ito po ang dapat natin pagkunan ng ating pananampalataya dahil ito ay positive faith, hindi negative faith. Kung ang salita ng Diyos na ipinangangaral sa atin ang ating sampalatayanan. Yung mga pangako ng Panginoon. Hindi pangako ng kung sino-sino. Dapat pangako ng Diyos sapagkat alam natin kung sino ang Diyos. Tama po, ang Diyos natin ay hindi sinungaling katulad ng tao. Kanyang isipan din nagbabago. Kanyang sinabi, kanyang gagawin na kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Dapat alam natin, ang Diyos natin ay banal. And the foundation of integrity and faithfulness ni God is His holiness. Kaya nga, He placed His word above even Himself. He will never violate or break His word. Kaya yun ang ating pakinggan palagi. Hani po, maglaan tayo ng maraming oras at panahon. Huwag nating kasawaan ang pakikinig sa SCB live streaming. Lalo na ang mga pangangaral ni Pastor Wilbert. Inuulit-ulit ko po yun, and about sa the kingdom of God. Hanggang mag-sink-in. Alam niyo po, kailangan mag-sink-in ang patungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Dahil kailangan natin ito ay maranasan. Dahil ito yung katotohanan. That by faith, dahil sa ating pananalig sa Panginoon Jesucristo, pinaghaharian tayo ng Diyos. At dapat nag-expect tayo ng paghahari, mag-manifest. Makita na yung manifestation na pinagharian nga tayo ng Diyos. Kaya nga naman sabi ni Pastor Wilbert, mag-expect tayo ng frequent divine intervention. Yan yung katunayan ng paghari ng Diyos ay nararanasan mo. Meron kang ina-expect na supernatural provision. Tama po. Extraordinary protection, ministry,
um, acceleration. Parang mali yata. Napakalaga yung career promotion. Di ba? Stature, ascension, influence penetration, favor recognition, anointing multiplication, character fortification, anointing multiplication, character fortification. Tama, ministry acceleration. At marami pa po. Kapag ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin. Kaya dapat ito po yung ating maging, kumbaga, lifestyle. Lifestyle natin na talagang ang salita ng Diyos ang ating bigyan ng pagpapahalaga kung anong ipinapangaral sa atin, yun ang bulay-bulayin natin. Sapagkat faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Tama po. Kaya napakalaga po yung pang-intindi natin na yung title deed natin is tayo ay mananampalataya at dapat mamuhay tayo sa pananampalataya. Amen po. So, katulad ng sinabi ko, what you say is a reflection of what is in your heart or what you believe. You will likely what you say because God has given you the same ability He possesses. Kaya, just as God created His world with His words, so you create your world with your words. That is why every word is a word of faith. Alam po natin yan. Pag meron tayong pananampalataya, ano ang sabi sa Hebrews 11:1? Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Doon nalulugon ang Panginoon. Kapag nakita niya talagang inaasahan mo yung pinaniniwalaan mo na sinabi ni Lord, ang Diyos ay gagawa sa buhay natin. Amen po? Dapat lifestyle na natin ito. Kaya nga, ang pangalawa na puntos, how to live in a new lifestyle of faith. Because in reality, according to the Word of God, the just shall live by faith. Pangalawa pong puntos, we need to understand that faith is belief in action. Meaning, faith is active belief. It is combined with expectation and action. Hindi yung nanampalataya ka lang, wala kang ina-expect, wala ka ding ginagawa. Patay ang ganyang pananampalataya dahil ang pananampalatayang walang gawa, patay. Dahil kung may faith ka, talagang nag-expect ka. Kaya faith, ang sabi po, faith is active belief. It is combined with expectation and action. Yan po ay ayon kay Miles Monroe. So, meron bang karanasan ka na nag-expect ka na hindi ka magtatagumpay at hindi ka nga nagtagumpay? Kasi yun ang iyong na-expect. Yun yung faith mo, negative faith. Amen po? Halimbawa, kukuha ka ng loan, nag-apply ka ng loan. You expect you are not going to get a loan. Nag-loan ka pa. So you talk yourself out of it, the way to the bank. Sinasabi mo sa iyong sarili ang mga dahilan kung bakit hindi ka talaga mabibigyan ng privilege na mag-loan. Sinasabi mo sa iyong sarili. Kung sinasabi mo ito sa iyong sarili, walang kwenta ang pagpunta mo doon sa bangko, nagsayang ka lang ng oras. Tama po, dahil yun yung paniniwala mo, yun talaga ang mangyayari. Amen po? According to your faith, it shall be done unto you. Tama po? So, kaya pag hindi ka, tawag doon, binigyan ng
kapahintulutan na mag-loan, saka mo sasabihin, sabi ko na, hindi talaga ako makakapag-loan na, hindi ako papayagan. Kasi yun nga yung pinaniniwalaan. Pero kung positibo ka sa iyong mga ginagawa, nag-expect ka talaga, yan. O mas matindi po yung asawa ko. Ang expectation po niya, malaki talaga ang gusto ko sa kanya. O, kaya after 5 years, nangyari yung kanyang pananampalataya, expectation, with action po yun, combined with, yung kanyang mananampalataya, combined talaga yun with expectation and action. Kaya po, ayan, siya yung aking gwapong asawa. Hallelujah. Ganon tayo dapat manampalataya. Ang faith natin ay talagang ating nilalakaran, ating hinahakbangan. Amen po? Praise God. Parang ayos lang po kayo dyan. So I believe that sometimes God doesn't answer our prayers because He understands how powerful the principle of faith. Tama po? He understands how powerful the faith is and knows what we're asking for wouldn't be good for us. Yan. So mahalaga po yung principle of faith, kung paano dapat ito ang ating nilalakaran kasi si God tumutugon sa panalangin na may pananampalataya. Dahil hindi niya kalulugdan ang walang pananampalataya. Kaya dapat ang prayer natin ay puno ng salita ng Diyos. Amen po? He wants us to pray in a way that reflects the faith that He gives because such prayer is based on His good purposes on us. Kaya nga sa 1 John 5:13-15, isa po ito sa mga paborito ko, na angklahan ng aking pananampalataya upang ang prayer life ko ay sa biyaya ng Panginoon, ay talagang ito ay nahahakbangan ko, inaaksyonan ko, nilalakaran ko. Ano po ang sabi? Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Yung buhay na walang hanggan, ibig sabihin, meron tayong walang hanggang pakikipag-ugnayan na sa Diyos. Meron tayong kaya nga sabi ni Pastor Wilbert, that touching God is our portion. Touching God is our portion. Kaya sabi niya sa 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, every time na tayo make it sure na naayon sa kalooban ng Diyos ang iyong mga dinideklara, ang iyong mga ipinapanalangin. Dapat ito ay hango sa salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng pabaya tayo sa ating pagpapalago ng ating pananampalataya sa pamagitan ng patuloy na pag-immerse sa salita ng Panginoon at patuloy na pag-immerse sa presensya ng Diyos. Dahil si God the Holy Spirit naman yung magbibigay sa atin ng biyaya na maintindihan natin ang salita ng Panginoon. At sa biyaya ng Banal na Espiritu, ito'y maangklahan ng ating panampalatay upang sa panahon ng ating pananalangin, yung prayer natin ay tutugunin talaga ni Lord sapagat ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Hallelujah. At ito po ay may kaugnayan naman sa John 15. Tingnan natin sa John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Kaya hindi pwedeng hindi tayo ma-immerse sa presensya ng Panginoon at sa Kanyang salita. Sapagkat pagdating natin sa panalangin, may pangako ang Diyos. Pangako ng Panginoon. Kaya kung hindi tayo mananatili sa Kanya, natural, wala din tayong faith, puro pagdududa. Hindi tutugunin ni God ang ating mga dalangin. Pero kung tayo nananatili sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay ating binubulay-bulay. Sa panahon ng pananalangin, dahil nag-sink in na yung word ni Lord, ito ay ating maidideklara
At ano ang sabi ng Biblia? Ito'y diringgin ng Panginoon kapag ang panalangin natin ay naayon sa kanyang kalooban. Kaya napakalaga yung salita ng Panginoon. Amen po. Kaya nga ang pangatlong puntos kung paano tayo makakapamuhay sa makabagong uri ng pamumuhay sa pananampalataya ay we must have the God kind of faith. We must have the God kind of faith. So God's faith comes from His Word. God's faith comes from His Word. Faith comes from hearing, and hearing from His Word. In Romans 10:8, balikan po natin, the Word is near you. Yung pinangaral, malapit sa iyo. Nasa iyong mga labi, nasa iyong mga puso, nasa iyong puso. Isa lang pala, ang puso. So the Word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Sabi ni Pablo, hallelujah. Paul said that the word of faith he wanted to plant in believers' hearts was the one he was preaching, the one given by God. Kaya pag ang pakikinig ninyo ng salita ng Panginoon ay wala sa puso, hindi niyo matatanggap ang mensahe, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi ito magbubunga ng pananampalataya. Isa sa mga importanteng illustration sa Biblia patungkol sa pananalig at panalangin ay matatagpuan sa Mark. Ito po isa sa mga paborito kong talata at talagang angklahan ko ng aking pananampalataya. Ito po ay sa Mark 11:12-14. Ito po ay sa Mark 11:12-14. Hallelujah. Kinabukasan ng pabalik na sila mula sa Betanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ng isang malagong puno ng igos, nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ang iyong bunga. Tingnan po natin ha. Tandaan po natin, may sinabi si God. Wala nang makakakain pa sa iyong bunga. Ang sinabi niya iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. So ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Gumamit siya ng salita. What did Jesus do? He used words. What kind of words did He use? Ang tawag po din ay words of faith. Tandaan po natin that faith is active belief. When He spoke to the tree, He actively believed that the tree would die. Pinaniwalaan niya iyon. Kaya nangyari. Kaya napakalaga po yung ating pang-unawa doon sa ating titulo bilang tayo mananampalataya. So dahil kulang na po tayo sa oras, hindi ko po ito madiretsyo. Kaya ito'y part 1, tayo po ay papasok na lang sa susunod at sa kapahintulutan po ni Pastor Wilbert na muli ako'y makapag-speak sa SCB. Live streaming na ito ay itutuloy ko po at ito po ay magiging part 2. So medyo bitin po tayo today, but ako'y naniniwala na ang Diyos ay merong ipinagkalob sa atin na mensahe na ito ay magiging angklahan ng ating pananampalataya upang mapanindigan natin ang ating titulo bilang isang mananampalataya na kinakailangan natin na mamuhay sa makabagong uri ng buhay, pananampalataya, or living in a new lifestyle of faith. Maging lifestyle po natin talaga. Simula ngayon, tayo ay talagang nandun yung awareness natin, tayo mananampalataya, walang room yung doubt sa ating puso, walang room ang doubt sa ating kaisipan. Dahil tayo, ang titulo natin ay mananampalataya. Kaya tayo ay makakapamuhay sa makabagong uri ng buhay, mananampalataya. Pinagpalang mga taga-tribo ng SCB Alliance, salamat sa buhay ng bawat isa. Muli sa iyo, aming Diyos, na dakila, you are an awesome God. Hallelujah. Kangahanga kang Diyos, wala kang katulad. Salamat na binigyan mo kami ngayon ng mga salita mo upang ang aming pananampalataya ay patuloy na ma-lift up,
Lord, ako'y naniniwala ng bawat isa sa amin na nakinig na mensaheng ito, Panginoon, ay bibigyan mo ng biyaya na talagang maging lifestyle na namin, Panginoon, na makapamuhay sa ganitong uri ng pamumuhay bilang mananampalataya. That by your grace, Panginoon, hindi kami mag-entertain ng mga salita na magbibigay ng doubt at patayin ang aming pananampalataya, kundi by your grace, yung word mo, Panginoon, ay patuloy na maging kapanabikan ng bawat isa sa amin upang matulad kami, Panginoon, sa isang puno ng kahoy na natanim sa batisan. Ito'y namumunga sa kapanahunan, ang dahon nito ay luntian at ito'y nagiging gamot. Matutulad kami dito, Panginoon. Sinabi mo, ang taong ito, nakatulad ng punong kahoy ito na natanim sa batisan, ang taong ito ay pagpapalain mo, pagtatagumpayin mo sa lahat ng kanyang gawain. Lord, salamat dahil may salita ka na ko na sinabi mo, Panginoon, na ang aming buhay sa kasalukuyan ay ibig mo na makakitaan kami talaga ng pagtitiwala sa iyo na siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at manatili sa pagkalinga niyong makapangyarihan ay makapagsasabi mo og katkanlungan ikaw ang aming Diyos, ang Diyos na aming pinagtitiwalaan. Kaya Lord, ako'y naniniwala na sa oras na ito, pinagpala mo ang bawat isa, ang biyaya mo, Panginoon, na aming kakailanganin upang makapamuhay kami bilang mga mananampalataya for the just shall live by faith, Lord. Itong biyayang ito, i-boast niyo po sa bawat SCB, Panginoon, tribe, Panginoon, sa bawat isa sa amin, nakabilang sa SCB tribe. Ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa panguna po ng Santong Espiritu. Amen and Amen.